Hindi ko nga akalain na bibigyan na naman ulit kami ng panibagong pagkakataon na makapag-travel kasama ang aking pamilya. Dahil nga noon ay pinapangarap lamang namin ni Commander ang makapag-travel kasama nga ang pamilya sa iba't ibang bansa. Hindi ko lang talaga ine-expect na talagang ibibigay sa amin ang mga pagkakataon na ito. Sure ka, Marcos, diyan ka? Pagkain ko nandiyan ako. Pagtaos na akong kain, dito na ako. Kaya tara, samahan nyo kaming apat dito sa Taiwan na gumawa ng mga masasayang alaala. Sige nga, paano ipakit mo? Paano? Cairo, saan ka pupunta, Cairo? Smile ka nga, Cairo na. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta po? Saan tayo ngayon? Hindi ko din alam. Marcos, saan tayo ngayon, Marcos? Taiwan. Wala pa tayo sa Taiwan. Sa airport. Sa airport. So, yun nga guys, at ngayon, nandito na kami ngayon sa gate. Nag-aantay na lang kami ng mag-open yung gate 17 kasi doon kami. At smooth naman yung naging namin kanina, di ba? Sa immigration. Kasi nga, yung passport din namin, isang advantage is marami na talaga siyang tatak din. Proven na kami ay lumalabas, bumabalik sa bansa hindi para magtrabaho. Kasi doon lang naman sila nag-aalangan, di ba? May lang sa ibang bansa. Ha? Ano sabi mo? Nang mga oras na ito ay magkahalong emosyon ang aming nararamdaman. Kasi nga kung mapapansin nyo sa ginagawa nating vlog, wala ang iba nating mga kasamahan dahil nga sa mga ilang dahilan. Nasanay na rin talaga kami na kasama talaga sila sa bawat lakad namin. Kaya kapag ganito na hindi kami kumpleto, ay magkahalong emosyon talaga na mayroong saya at mayroong lungkot. Kaya ang iniisip ko na lang ng mga oras na ito ay hindi ako papayag na sa susunod na magiging biyahe namin ay magiging kumpleto na kami. Grabe, sa wakas guys, nakapasok din tayo. Sobrang tagal. May halos 30 minutes yata, no? Meron ba? Meron. Halos 30 minutes kami nandun lang sa loob ng bus before kami nakapasok dito sa loob. Si Cairo iyak na ng iyak kanina. Sure ka, Marcos? Diyan ka? Sure ka? Ang gusto mo dito? Diyan ka na lang? Pagkain ko nandiyan ako. Pagtaos na akong kain, dito na ako. Okay. Alam nyo guys, sayang kasi walang dito yung dalawa, tulog agad yun. Sigurado, sarang siya kasi JM. Wala na, tulog agad yun, sigurado. Makalipas nga lang ang halos 10 minuto, ay lumipad na ang sinasakyan naming eroplano. At makalipas naman ang halos 2 oras, ay nandirito na kami sa Taiwan. So guys, we're finally here na sa arrival ng Taiwan. It's real? Yes, look. Pwede din mag-train, oh. Happy ka? May train din. Oh, Pwede good. din. Tuntua siya kanina pa dun sa loob ng aeroplano. Hanggang ngayon, masakit pa yung tenga ko. Ngayon lang ulit ako na ganito sa dinami din ng flight na nangyari nung itong mga nakaraan. Ngayon lang sumakit yung tenga ko ng ganito. So si Cairo nakatulog na kanina. Gising na naman ulit. So tara, punta na tayo. So kailangan natin guys magkaroon tayo ng internet access dito para unang-una mahanap natin yung hotel natin kasi hindi na namin naisipan na magsama nung alam mo yun yung na meron ng susundo ganun kasi gusto namin lahat parang solo flight lang.
Guys, Sa unang karanasan pa lang namin sa pagtungtong namin dito sa Taiwan, ay may mga nakita na agad kami o mga napansin sa mga residente dito na tila napakababait nga nila sa mga bakasyonista dito sa kanilang bansa. Hindi ako sigurado kung lahat din ba ay ganito yung nakita sa kanila o naranasan, pero kami ng aking pamilya ay yun ang unang-unang nakita sa mga tao dito. Ang dami ano. Magkano yun sa Philippines? Wala ako kasi may tututok ko. Kapalitan ko yung 20 ko bukas. Anong 20? 20 pesos. Palitan ko ng pera dito. Bigyan ko kay Rans. May lagi mag-ipon. Gusto sana naming maranasan ang sumakay ng kanilang train dito, pero medyo alanganin yung oras ng pagdating namin. Kaya tito, sumakay na lang kami ng taxi para hindi na rin mahirapan sa aming mga bagahe. Doon, babe mo. Pababa. Buhat ka pa. Dito na kami sa hotel. Yeah. Ganda ng Dito na mga... tayo guys sa hotel. Malaki pala na to. So finally, nagtaksi na kami guys kahit na medyo may kamahalan. At least, nakarating kami kagad ng bilis. Kasi kung, Hindi hassle. kung magta-train kami ganyan, maglalakad kami 11 minutes. Ang dami naming dala. Thanks, God. We're Medyo here. kinakabahan ako sa loob ng room. Bakit? Baka mamaya pang Halloween. Hindi naman. So guys, ayun, nandito na kami ngayon sa hotel. At ayun nga, sabi ko nga kanina ay manghihingi tayo ng vlog kay Commander pagpasok dito. Kasi nagtaksi na lang kami kasi wala, mapuyat na nga tayo. Time check tayo, alas 3, mag-alas 4. I've been down this road before. All your pieces on the floor, and for that Happy? I love you. hey, super happy. Masaya na ako ng mga oras na ito na nakikita ko sa kanila na napapasaya ko sila sa ganitong bagay. Nandun na sa likod ko si Marcos. Yung isa natin dito tulog, sayang lang, nakakalungkot lang. Masaya at nakarating tayo dito ng maayos. Kasi wala nga nakakalungkot na part, yung hindi natin kasama yung team. Kasi mas masaya sana kung lahat tayo nandito. Nandito sila Mac, nandito sila MJ, sila JM, sila Rans. Mararanasan din nila ulit ito. Pero ako, hindi kasi ako nag-iisip na ngayon ng mga ano. Basta ang naisip ko, darating yung sunod dito ay sama-sama na kaming lahat. Daddy, tinan yung view. Copy natin, check natin yung view guys. Ayan o, city view. I can get a little angry, be a little dangerous. No matter what, I do it all again for us. I can be the one to Diba? Grabe, ganda guys oh. Patigip. May kita natin yan bukas, yung mga sasakyan. Tapos tinan nyo yung bed namin, 3. Pag pinagtabi-tabi namin yan, malawak na. Diba? So magpapahinga muna kami and then tomorrow magkita-kita tayo. Pero lalabas kami hapon na and then dito na lang muna kasi kailangan makapagpahinga ng maayos para may lakas. Kasi tama si Commander, nakakawalang gana din maggala kapag hindi sapat ang tulog. Kaya matutulog muna tayo, bukas tayo magkita-kita ulit. all of your defenses gone at the end. Just At May 5, alas 11 ng umaga, ay ito ang sumalubong sa amin. Napakaulan na panahon at hindi namin ito inaasahan na ganito pala ang darat na namin dito. Hindi namin alam kung makakalabas pa ba kami ng mga oras na ito dahil nga may mga kasama kaming bata na pwede silang mabasa at pwedeng maging sanhi ng sakit. Pero syempre, hindi kami magpapatinag
dito. Some things I never thought I needed. Some things I never thought I'd have. As if they are too hard to believe in. The moment I ever called them mine, I knew exactly what I was calling. I knew exactly what to say. So guys, ayun, sobrang maulan talaga dito sa Taiwan ngayon. Paramdam ko, alam mo yung para ka nasa Bicol, sa sobrang ulan niya, ganun. Pero syempre hindi tayo magpapatinag, kailangan makagala tayo. At saka di pa kami kumakain, hapon na, kaya siguro magta-taxi na lang kami, dapat maglalakad kami para makapaggala-gala. Pero mukhang kailangan natin mag-taxi, kaya taxi na lang tayo. Ano, maglalakad tayo, ano? Paano ka makapaglakad kung ganito? Kaya nga, no? Maulan, nabagyo pa yan. Grabe. Eh paano, magta-taxi na lang tayo? Taxi yan. Nasa city naman kami. City talaga to. Kaso nga lang, paano ka maglalakad, di ba? Excuse me, can you speak English? Yes. We want to take the taxi. How to get that? Go lang siya. The Rainbow Street. What's that? You have interest? Yeah, I will check. There will be nothing to get over if I just let it slip away. Alright, tingnan nyo guys. Nagtanong ako doon sa counter ng hotel namin kung paano tayo makakapunta doon. So gusto namin puntahan ngayon. So ang lapit lang pala, 10 minutes walk lang. Kaso ang problema, umuulan. Then binigyan nila tayo ng mga raincoat if in case man gusto daw natin maglakad. May magagamit tayo. Binigyan pa nila tayo ng mapa para mahanap agad natin. Talagang tila pinagdadamutan kami ngayong araw ng isang magandang panahon. Dahil nga sa paglalakad-lakad namin, nakikita namin na yung ulan ay tila hindi agad-agad ito titigil o yung ulan na pang matagalan. Pero ganun pa man, kailangan naming makapasyal ngayong araw para masulit namin yung pagpunta namin dito sa Taiwan. Alright, so ngayon ay hanap tayo muna ng hotpot siguro na makakainan. Tama ba? Hotpot ba? Gusto nyo? Pero kailangan meron muna si Marcos makakain. Wala naman ibang kinakain si Marcos kahit isang tumapadpad. Ang gusto lang nito, McDonald's, walang iba. May Nike dito, oh. No, pwede tayo mamaya pumunta dyan. Tingin-tingin tayo. Habang naglalakad kami nito, meron naman kaming sinusundan na mapa. Dahil nga nag-registered na rin kami ng aming SIM card na gagamitin namin para magkaroon kami ng internet access dito sa labas. Dahil nga ito yung importante at ito rin yung natutunan namin sa mga naging past namin na pagpunta sa ibang bansa na kinakailangan talaga namin ng internet para mapuntahan yung mga pasyalan na gusto naming puntahan dito sa Taiwan. Grabe, sobrang timing talaga nito guys. Sobrang lala, sobrang ulan talaga. Hirap kami kasi alam mo yun, kailangan dito lakad-lakad talaga eh kapag nandito. Hindi ka naman pwedeng sakay ng sakay kasi hindi mo naman na-enjoy yung Taiwan kung puro ka sakay ng sakay. Kaya kailangan lakad-lakad. Kaso nga lang ngayon, sobra talagang ulan. Kaya dito muna kami sa hotpot, mag-hotpot muna tayo. Mainit na sabaw para sa malamig na panahon, di ba? Order ka na. Ha? Order ka na. Sige. Anong meron dyan? Pinabraw? Nabraw. Ang lala. Pati dito. Pati ba naman dito? Anong favorite na ano mo na vegetable? Pinabraw. Inabraw. Ilocano to si Marcos eh. Si Cairo, iba yan, Bicolano yan. Kasi ayaw niya ng bagoong. Pero mahilig yan sa may gata, kumakain yan. Yun ang pinagkaiba nila ni Marcos. Si Marcos hindi kumakain ng may gata, pero kumakain ng inabraw. Hati kami ni Commander, Ilocano at Bicolano. Sa mga pagkain naman nila dito sa Taiwan ay isa lang din yung masasabi ko. Masarap din. Kagaya din halos ng mga kinakain namin noon nung pumunta kami sa Hong Kong ng team. At ganun din yung nakakain namin sa Pilipinas.
Halos parehas din naman sila ng mga nagiging lasa. Ayun nga lang ang pinagkaiba kasi sabi nga nila, mas mafe-feel mo yung pagkain kung saang bansa ito galing, kung sa mismong doon mo ito matitikman at makakain. At nang mga oras nga na ito, matapos ang mahabang tulog ni Cairo ay nagising na siya at dito ay sinusubukan siyang pakainin ng kanyang nanay. Si Cairo naman hindi mahirap pakainin, kumbaga kung ano yung kinakain namin madalas ay kinakain niya na rin. Tapos namin kumain guys at sobrang sarap ng pagkain. Korean ba yun? Korean pala yun. Nakala ko naman mismong specialty ng Taiwan. Pero may mga Taiwan foods naman siya eh. May in-order nga kami Taiwan foods. Si Marcos, ayan, lugi to talaga kapag kumakain sa mga ganito. Kasi napakapihikan nito sa pagkain. Pero si Cairo, pang talaga yan, pang galaan talaga yan. Kasi nakikipagsabahin niya sa kung ano yung kinakain mo, kakainin niya rin talaga. So tara, may pupuntahan tayo dito. Yun yung Rainbow Street ba yun? Rainbow Street, di ko alam kung yun yun. Pero tara, tingnan natin kung mahanap natin yun dito. Gabi na at hindi pa rin tumitigil yung ulan. Alam ko may tawag sa atin ito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag nila na ulan mayaman. Grabe, sobrang hirap guys. Sobrang hirap dito maggala kapag ganito ang panahon. Tsaka ang lamig. Malamig na nga. Wala tayong mapuntahan dito. Wala tayong mapuntahan kapag ganito yung panahon. Kasi imbis na paglakad-lakad ka, wala. Talagang, anong plano? Uwi na lang tayo? Hindi, may pupuntahan pa tayo dun nga. Yung Okay, tara, hanap tayo payong. Tara, hanap tayo ang ng payong. sayang ang Nakita ko noon sa mapa na ang Taiwan ay maliit lang din na bansa. Pero sa nakikita ko dito nung makarating kami ay tila maunlad ang kanilang bansa. Na kung iisipin, kung maayos lamang ang pamumuno sa ating sariling bansa, ay tila ganito din o masigit pa ang pwede nating maging kalagayan kagaya nila. Kanina pa to si Marcos nag-aakit dito sa 7-Eleven. Ano ba yung gusto mo? Yan. Sure ka makakain mo yan? Sure ka may eat mo yan? Look, jelly. Jelly ba yan? Yeah. Sige, get mo na yan. Okay. O, ito si Cairo. Cairo, anong gusto mo, Cairo? Ay! Gatas! Naku, gatas pala gusto nito. Gatas gusto mo? Gatas? Mag-grocery na kami dito guys. So, ayan o, namimili na kami. Para, ano yan? Tanong mo sa kung kakain siya ng spaghetti. Dali. Kian, look mo to. Dali. Look mo to. Gusto mo kumain ng spaghetti? Tomorrow? Tomorrow yan. For tomorrow. Breakfast natin bago umalis. Okay lang? Kain mo yan spaghetti? Hindi tayo uwi. Ano tayo bukas? May pupuntahan tayo. Ano punta? Dun sa rides. Yung laruan ng mga kids. Oh, gusto mo yung spaghetti? Why? Para strong ka bukas morning. Alright guys, so ayun. Kanina umuwi na lang din kami kasi nga sobra talagang ulan guys. Sobrang, alam mo yon, hindi mo may enjoy yung pasyalan. Kasi nga, habang naglalakad ka, alam mo yun, yung mga bata, pwedeng maisip mo ba magkasakit kasi nababasa sila ng ulan. Kaya mas minabuti na lang namin ni Commander na umuwi na lang at mag-pray na sana bukas ay maganda na yung panahon. Ito si Commander. Ano, kumusta ang paggagala mo? ayos naman. Anong ayos sa Nasa maulan? Anong ayos sa maulan? Ha? Hindi ayos yung pagkain. Pagkain masarap. Yung pagkain masarap. Pero yung panahon, Okay lang din. Kasi hindi tayo nakakaranas sa Candelaria ng ulan. Nakakamiss din yung ulan sa Bicol, di ba? kung kailan tayo umalis Oo. doon, umulan din daw doon. Ay, ganon? Ano sabi ni Rans kanina? Ay, ni JM, kakatigil lang daw ng ulan doon. Talagang inulan talaga. Pinaalis lang tayo. Ito, iinom mo ka ng yogurt. Yogurt ng Taiwan. Nasaan? Ayan, Yogurt collagen na? siya. Para pang paano yan? Collagen siya. Hindi, pampagana kumain. Ganun. Pampagana kumain. Kahit wala ka naman yan, maghana ka kumain. Nagluluko mo ako. Kahit wala ka naman ganyan, lakas mo kumain sa bahay. Kaya nga lalo sa inabraw. Ay, Lalo sa inabraw. sarap. Sarap.
Tikman mo. Yo, hindi ako mahilig sa yogurt, alam mo naman yan. Nasanay kasi kami sa Bicol na alam mo mga tao doon kung ano yung masarap lang, yun lang. Pero yung kahit na hindi ganun kaganda yung lasa pero alam mo may benepisyo. Kaya sanay sa Bicol. Yung mga bata tulog na tulog guys. O, tinan nyo. Tulog si Cairo, tulog din si Marcos. Napagod din siguro kahit na konti lang naman yung nilakad nila. At saka nakausap namin kanina yung tito nila na nandito, yung pinsan ko. May sinasabi siyang pwede naming puntahan. Ano? Sabi niya? So, i-chat ko siya kung saan yun. At doon daw, pwede daw makapaglaro sila si Marcus. Especially kasi siya yung may kakayanan na maglaro. So, pwede daw siya makapaglaro doon bukas. Try natin sana kapag maganda na itong panahon. Pagbigyan naman sana tayo. Mayroon pa tayong ilang araw dito. May ilang araw pa tayo. 4 days. May 4 days pa tayo dito. Kasi sana naman pagbigyan naman tayo ng magandang panahon dito. Diba? Sa Taiwan. Kasi kapag na-experience natin na maganda dito, may possibility din na lahat sila madala natin dito. Pero kung di natin may enjoy, hindi natin alam kung makakabalik pa tayo dito. Kasi sana bigyan tayo ng magandang experience dito para makabalik pa tayo dito. Pero may mga na-experience ako maganda. Una-una, kagaya na sinabi ko kanina, yung mga tao dito, masyado silang mabait. Mabait sila. Not unlike sa napuntahan namin sa ibang country. Mabait sila. Napakamaalaga nila sa mga turista dito. 1 point. 2 points. Yung hotel nila, napakaganda, malinis, affordable. 2 points. And then, 3 points ay maganda din yung surroundings nila dito. Di ba? Maganda din yung mga paligid. So, yun. Ang kailangan na natin experience, iba pang mga pasyalan dito. Yun na lang. Ano? Yun na lang kailangan. So, kami, yung umandar dito ngayon, ay nag-edit ako ng vlog. Ito, kasalukuyan. Kanina sa 7-Eleven. Ano, may pumasok. Di ko alam siguro mga ano yun. Alam mo na, ibang lahi, hindi Taiwanese. Tinulak niya yung trolley ni Cairo. Binigla niyang ganun baba. Matandang babae. Sungit. Kasi hindi Taiwanese, no? Siguro. Hindi Taiwanese yun. Sa totoo lang, guys, before ako magpabook, ang iniisip ko talaga ay kung Vietnam o dito sa Taiwan. Pero may mga naano ko sa Vietnam na medyo masusungit daw yung mga tao doon. Pero syempre, masarap na kapag papasok ka sa ibang bansa, ma-feel mo na welcome ka sa bansa na yun, di ba? Ititreat ka nila ng maayos para balik-balikan. Pero kung ganun nga, nababalitaan ko na madami daw sa Vietnam na masusungit, Vietnamese masusungit, kaya sabi ko, Taiwan tayo. Di naman ako nagkamali, mabait talaga yung mga Taiwanese, mabait sila. Bukas, gagawa ulit tayo ng memories. Sana, makagawa ng memories. So, ngayon, after nito, matutulog na muna kami at kita-kits tayo sa susunod na vlog. Darkest days and there's smoke in the sky, getting higher, higher. I feel the weight of 1,000,000 miles in the fire, the fire. I've been on my own, lost my way back home, and been blinded from the light. I thought I'd be alright. My time has come laying all of